Mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Itong pag-aaral na ito, mga kaibigan, ay pagtuklas sa mga bagay na nakalihim sa Biblia na halos hindi po ito nauunawaan ng mga ibang mangangaral o ibang mga pastor, na ito po minsan, mga kapatid, ay hindi napapansin. Kasi wala pa akong napakinggan na pastor o mangangaral, miski sa YouTube, na nabanggit itong talinghagang ito. May sinasabi po si Kristo dito po sa 1 Gs sa versikulo 6. Sinalita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito, datapwat hindi nila napag-unawa kung anong mga bagay ang sa kanila'y sinalita. May sinalita po ang Panginoong Jesucristo sa mga Fariseo tungkol po sa banal na kasulatan na hindi po nila naunawaan. Ngunit ang gusto ko pong ipapansin sa inyo, itong 2 talata na kung papansinin mo, may pagkakaiba, pero kung hindi mo papansinin, hindi mo mahahalata. Gaya halimbawa dito po sa verse 1, dito pa rin sa talata 1 na ito, no? Sabi dito, katotohanang sinasabi ko sa inyo. Si Kristo po ang nagsasalita dito, mga kaibigan. Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. No? Ang gayon ay tulisan at magnanakaw. May tinukoy po ng ating Panginoong Jesucristo na sinabi po dito, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan. Ang gusto kong ipapansin, may pintuan yung kulungan. No? May pintuan yung kulungan. Sabi po dito sa verse 2, datapwat ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Pakinggan niyo po mabuti, mga kaibigan. May pintuan ng kulungan ng kawan. At yung pumapasok daw doon ay siyang pastor ng mga tupa. Sino yung pastor? Mga kapatid, sino yung pastor? Tumalon tayo sandali dito po sa verse 11. Ako ang mabuting pastor, si Kristo pa rin ang nagsasalita dito. Ibinibigay ang mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa. So maliwanag po, mga kapatid, na yung pastor, si Kristo, siya yung pumasok doon sa pintuan ng kulungan. Kung atin pong papansinin, parang magka-kontra dito sa verse 9. Kasi po, dito sa verse 9, mga kaibigan, sabi dito, ako ang pintuan, si Kristo nagsasalita dito, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siyang maliligtas at papasok at magpapatuloy at makakasumpong ng pastulan. Dito, mga kapatid, hindi po ito napapansin ng karamihan, hindi po nila napag-uunawa ano yung pintuan na pinasukan ni Kristo na pintuan ng mga kawan, ng mga tupa. Bakit nga sinabi dito sa verse 9 na siya yung pintuan? Sa mga tuwid, kung i-analyze mo, para lumalabas, si Kristo ba ay pumasok sa kanyang sarili? Dahil siya naman yung pastor. Sabi niya sa verse 2, mga kaibigan, ay ang pumapasok sa pintuan ay siyang
pastor ng mga tupa. Sa makatuwid, iba yung pintuan ng mga tupa, iba rin si Kristo. Yan ang ating lutasin na hiwaga sa araw na ito, mga kaibigan at mga kababayan. Kaya sana po ay manatili po kayo at atin pong bubuksan. Marami po tayong matututunan po dito, mga kaibigan at mga kapatid. Dalawang bagay po ang gusto ko pong ipaunawa sa atin sa oras na ito. Una, mga kaibigan, kung paano po inalis ng ating Panginoong Jesucristo yung tupa doon sa kawan. Kasi kung babasahin po natin dito po sa verse 3, binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Kung napapansin po ninyo, mga kaibigan, pumasok si Kristo doon po sa loob ng kawan, dumaan sa pintuan, and then nung nakapasok na doon, inilabas niya ang tupa doon sa kawan na yon, inilabas niya, inalis, mga kaibigan. Bakit niya inalis? Dito po naganap yung hula ni Ezekiel, doon po sa Ezekiel 34 sa versikulo 1. Kung atin pong babasahin ko po, medyo mahaba po ito, mga kaibigan. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nangagsasabi, "Anak ng tao, manghula ka laban sa mga pastor ng Israel. Manghula ka at iyong sabihin sa kanila sa mga pastor." Ano yung sabi niya? Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, "Sa aba ng mga pastor ng Israel na pinakakain ang kanilang sarili, hindi baga dapat pakainin ng mga pastor ang mga tupa? Kayo'y nagsisikain ng gatas at kayo'y nangananamit sa inyo ng lana. Inyong pinatay ang mga pinataba, ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Hindi ninyo pinalakas ang payat, o inyo mang pinagaling ang may sakit, o inyo mang tinalian ang may bali, o inyo mang ibinalik ang iniligaw, o inyo mang hinanap ang nawala, kundi inyong pinagpaunahan may karahasan at may kahigpitan. At sila'y nangalat dahil sa walang pastor, at sila'y naging pagkain sa lahat ng hayop sa param, at sila'y nangalat. Ang aking mga tupa ay nagsilaboy sa lahat ng bundok at sa lahat ng mataas na burol. Oo, ang aking mga tupa ay nangalat sa buong ibabaw ng lupa, at walang nagsiyasat o magsiyasat o humanap sa kanila." Dito kung atin pong uunawain, yung bahay ng Diyos o yung mga tupa, noong namatay na po ang mga orihinal na pastor na si Moises at saka si Aaron hanggang kay Zacarias, mga kaibigan at mga kapatid, nung namatay na po sila, may mga pastor na nag-alaga sa mga tupa pero hindi nila inalagahan ng mabuti. Ang ginawa po nila,
pinabayaan ang mga tupa na nangalat, ginagatasan, pero hindi nila pinapakain. Sa makatuwid, ginagatasan nila ang mga tupa, pero hindi nila pinapakain. Sila lang yung nakikinabang sa mga tupa, pero yung mga tupa walang wala silang pinakikinabangan sa kanilang mga pastor. Ganun po yung sitwasyon, mga kaibigan. No? At nangyari pa sa mga tupa, nangalat, nagkalat sa buong daigdig. At walang pastor, sabi ng Panginoon, na naghanap sa kanila. No? Kaya dito sa 7, sabi niya, kaya't kayong mga pastor, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Buhay ako, sabi ng Panginoon Diyos. Walang pagsala na dahil sa ang aking mga tupa ay naging samsam at ang aking mga tupa ay naging pagkain sa lahat na hayop sa parang. Sapagkat walang pastor o hinanap man ang aking mga pastor ang aking mga tupa, kundi ang mga pastor ay nagsikain at hindi pinakain ang aking mga tupa. Kaya't, kayong mga pastor, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. 10. Ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos, sa mga pastor. Ako'y laban sa mga pastor at aking aalisin ang aking mga tupa sa kanilang kamay at akin silang patitigilin ng pagpapakain ng mga tupa. At hindi na naman papakainin ng mga pastor ang kanilang sarili at aking ililigtas ang aking mga tupa sa kanilang bibig upang wag maging pagkain sa kanila. Dito may hula po ng Diyos ayon po kay Ezekiel na dahil pinabayaan po ang Israel ang mga tupa, yung mga pastor ng mga tupa, pinabayaan nila, nangalat, namatay yung mga iba napilayan, yung mga iba nagkasakit, hindi po inalagaan ng mga pastor. No? Pero dito sa verse 10, mga kapatid, kung inyo pong napansin, ganito ang sabi ng Panginoon, sabi niya. Narito sabi, ako'y laban sa mga pastor at aking aalisin ang aking mga tupa sa kanilang kamay. Mula sa kamay ng mga pastor na huwad, mga kababayan, ay iniligtas ng Diyos ang mga tupa at ito'y inilabas o tinanggal. Mula sa kamay ng mga huwad, kinuha ang mga tupa at inilabas. At ang gumanap dyan, mga kapatid, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya yung naglabas ng tupa mula sa kamay ng mga pastor na huwad. Siya yung naglabas, si Kristo. Kaya yung mga tupa, wala na sa kamay ng mga huwad na pastor. Sa makatuwid, mga kapatid at mga kababayan, hindi na ang Israel ang nakahawak sa mga tupa. Kasi mula sa kamay nila, inilabas ng Diyos dahil pinabayaan nila ang mga tupa. Mantakin mo naman, mga kaibigan, ang ginagawa po nila, pinapakain yung kanilang sarili sa mga tupa, nakikinabang sila sa mga tupa, ngunit yung mga tupa, hindi man lamang nakikinabang ang mga tupa sa kanilang mga pastor. Kasi yung mga pastor, hindi naman nila pinapakain. Hindi naman nila inaalagaan. Ang gusto lang nila, kumuha ng gatas. Wala silang pakialam kung yung mga tupa ay nagkasakit o may nakain, wala silang pakialam. Maraming mga pastor na ganyan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nangako po ang Diyos na mula sa kanilang kamay
ay aalisin. Kaya yung tupa o yung iglesia po kasi yung tupa eh. Yung mga tupa, yung iglesia, mula sa Israel o sa kamay ng Israel, inalis na ng Diyos. Inilabas, mga kababayan, no? Inilabas ng Diyos yung mga tupa mula sa loob ng kawan. Ano nangyari? Dito po sa verse 11, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. So ito yung pangako ng Diyos na natupad, no? Narito, ako'y sa makatuwid bagay ako. Sisiyasat ng aking mga tupa at aking hahanapin sila. Yan. Kung paanong hinanap ng pastor ang kaniyang kawan sa kaarawan ng sila'y nasa gitna ng kanyang mga tupa na nangangalat, gayon ko hahanapin ang aking mga tupa at ililigtas ko sila sa lahat ng dako na kanilang pinangalatan sa maulap at madilim na araw. Mantakin mo yung mga tupa, mga kaibigan, kung saan-saan sila napunta. Kumbaga ay nagkawatawatak, mga kapatid at mga kababayan, ang mga tupa. Kaya nangako po ang Diyos na hahanapin ko sila. Sabi niya, kung saan man sila nagpunta sa buong mundo, hahanapin ko sila, titipunin, sabi ng Diyos, no? At aking ilalabas sila sa mga bayan at pipisanin ko sila mula sa mga lupain at dadalhin ko sila sa kanilang sariling lupain. At pasasabsabin ko sila sa mga bundok ng Israel, sa tabi ng mga daan ng tubig at sa lahat ng tinatahanang dako sa lupain. Yan po yung pangako ng Diyos. Hahanapin niya and then ikukulong niya sa ibang kulungan. So ibang kulungan na yon. Kasi mula sa kulungan, inilabas ng Diyos yung Israel sa kulungan na yon, inilabas niya and then dinala sa ibang lugar at doon gumawa ng ibang kulungan, mga kaibigan at mga kababayan. Gumawa ng ibang kulungan. Ngayon, si Kristo po yung sinasabi na pastor. Balik po tayo, mga kaibigan, dito po sa libro po ng Juan, Kapitulo 10, sa versikulo 1. Versikulo 1. Gusto kong ipapansin sa inyo yung dalawang magkaiba, no? Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Yung hindi daw pumapasok doon sa kulungan ng mga tupa, sila daw yung mga tulisan at magnanakaw. Sa makatuwid, hindi sila yung mga pastor, mga kaibigan at mga kababayan. No? Verse 2. Datapot ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Si Kristo yung pastor pero sa verse 7, muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. O di siya yung pintuan ng mga tupa. Ito pa, verse 9. Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumapasok sa akin ay siyang maliligtas at pumapasok at magpapatuloy at makakasumpong ng pastulan. O di si Kristo yung pintuan. Pero sabi dito sa verse 2,
Datapot ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Si Kristo yung pastor siya pa yung tupa. Ano ibig sabihin nun? Mga kaibigan, magkakontra ba itong talata? Ngayon, yung kulungan ng Israel, may pintuan yon na pinasukan ni Kristo. Iba yung pintuan ng kulungan, iba yung pintuan na si Kristo. Tandaan niyo po, mga kaibigan, pumasok si Kristo doon sa pintuan at inilabas ang kawan. And then gumawa ng sariling kawan. Tapos yung sariling kawan na yon, siya na, si Kristo na ang pintuan doon. Sa makatuwid, dalawang kawan itong idinidescribe o ipinapakita ni Kristo. Old na kawan o lumang kawan at saka bagong kawan. Ewan ko kung napapansin po ninyo mga kaibigan. May kawan na pinasukan ni Kristo para ilabas ang tupa. Inilabas niya and then gumawa siya ng ibang kawan at siya na ngayon yung pintuan. Sa makatuwid, yung pintuan ng kawan na pinasukan niya, hindi siya yon. Hindi si Kristo. Ano yung pintuan na yon? Sa libro po ng Awit, sa Kapitulo 118, sabi po dito mga kaibigan, sa verse 19, buksan sa akin ang mga pintuan ng katwiran. Aking papasukan. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon. Ito'y siyang pintuan ng Panginoon. Papasukan ng matuwid. May pintuan ng Diyos na yun po yung pintuan ng katwiran. So sa pamamagitan ng katwiran, tamang katwiran, si Kristo pumasok sa Israel kasi nakahula po sa ating Panginoong Jesucristo na siya po'y inatasan ng Diyos para iligtas ang Israel. Mababasa natin yan sa Mateo 15 sa versikulo 24 na ganito po ang sinasabi mga kaibigan. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Inutusan kasi ng Diyos Ama si Kristo pupunta sa Israel para hanapin yung mga tupa na nangalat. Nangalat kasi ang Israel ang tupa mga kaibigan dahil pinabayaan ng mga pastor na huwad O so pagpasok niya sa Israel, mga kapatid, pumasok sa katwiran. Katwiran po kasi ang ibig sabihin ng pintuan Katwiran. So pumasok siya ron. Sa pintuan na yon. Pinagbuksan naman. Kasi sabi dito sa verse 3 ng John, mga kapatid, sabi po dito, binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig. So nung pumasok si Kristo, binuksan yung pinto. Ano yung pinto na yan? Pinto ng katwiran. Itong mga huwad na pastor kasi, wala silang katwiran, wala silang kabanalan, wala silang kaayusan, kaya hindi sila dumaan sa pintuan na katwiran, umakyat sila sa bakod o umakyat sila sa ibang daan. Hindi sila dumaan sa katwiran. Kaya nga naging masama sila Kaya yung mga tupa ay ninakawan lang kinakainan lang,
hindi nila pinapakain, pinapakinabangan yung mga tupa, pero walang pakinabang ang mga tupa sa kanila. Kasi wala naman silang katwiran kasi hindi sila dumaan doon sa tamang daan ng katwiran. Pero si Kristo, nung inutusan siya ng Diyos, mayroon siyang authority dahil galing mismo sa Diyos, inutusan ng Diyos, sinugo ng Diyos, dumaan sa tamang paraan o sa katwiran, mga kaibigan. At noong siya po ay andun na sa loob, nasa Israel na siya, kinuha niya yung mga tupa, inilabas. Inilabas mula sa kamay ng Israel, inilabas yung tupa, dinala sa labas, and then gumawa siya ng ibang kawan, na ngayon siya na ang pintuan dun sa kawan na yon. Kaya sabi niya, ang sino mang pumasok sa akin, ay siyang maliligtas kasi siya na yung pintuan. Sa bagong kawan, siya na yung pintuan. Yung kawan po mga kapatid ay iglesia kasi yan Pero kung atin pong uunawain ng ibang parte, mula sa lumang tipan, inilabas ng Diyos ang tupa, dinala sa bagong tipan. Kaya wala na tayo doon sa lumang tipan, nasa labas na tayo, dinala tayo ni Kristo, mula sa lumang tipan, dinala tayo sa bagong tipan. Kaya si Kristo na ang ating pastor. Hindi na si Moises, hindi na si Aaron, kundi si Kristo na po ang ating pakinggan. Si Moises po ang mismong nagsalita, sabi niya dito sa Acts chapter 3, sa verse 22. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng iyong mga kapatid. Siya ang iyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Maliwanag mga kapatid na hindi na tayo makikinig kay Moises dahil si Moises na mismo ang nagsabi na magtitindig ang Diyos ng ibang propeta na katulad ko. At siya na ang iyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. So kay Kristo na tayo makikinig dahil siya na yung ating pastor. Nakuha po sana ninyo mga kaibigan at mga kababayan. Hindi lamang po si Moises ang nagsabi niyan. Miski ang Panginoong Diyos. Dito po sa Mateo 17 sa versikulo 5, ganito ang sabi ng Diyos. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang iyong pakinggan. Kung atin pong babasahin ang istorya mga kaibigan, nagpakita po si Moises at saka si Elias, nasa gitna po si Kristo, nagpakita. Bakit nagpakita? Tapos sinabi ng Diyos, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang iyong pakinggan. Ibig sabihin, ipinapakita po ng talatang ito na si Kristo na po tayo makinig, hindi na po kay Moises o kay Elias. So ang kaligtasan ngayon mga kaibigan, wala na sa lumang tipan, ay nasa bagong tipan na. Pumasok ka doon sa kawan na yun po yung iglesia o bagong tipan, mga kababayan, na si Kristo po yung pintuan. Siya na yung pintuan. Kasi inilabas na niya inilabas na niya ang iglesia o yung mga tupa mula sa kamay ng mga Israel o ng mga pastor na huwad. Kaya yung mga nagsasabi na Israel pa rin daw ang bayan ng Diyos, ang bayan na ng Diyos ngayon mga kapatid ay ang iglesia, yung kawan, yung iglesia.
na pinamumunuan ni Kristo. Sila na po yung chosen people of God. Hindi na po yung bayang Israel, inalis na nga kasi huwad yung mga nag-alaga dun Mga masasama na mga kaibigan nasa alipin na sila ng pagsuway. Inilabas na. Kaya, dapat ngayon, ang papasukan mo ngayon ay si Kristo na. Pumasok ka, kung matatandaan po ninyo mga kaibigan, sabi po dito sa, balik po tayo sa Juan, Kapitulo 10, sa versikulo 9, ganito ang sinasabi. Tandaan nyo mga kapatid, yung mga nagsasabi na kapag hindi ka pumasok sa aming relihiyon, hindi ka maliligtas, gaya yung mga Katoliko, gaya yung mga iglesia ni Kristo, sila yung nagsasabi ng ganito Pero sa Biblia, hindi po ganon. Walang sinabi sa Biblia na kapag hindi ka pumasok sa aming iglesia, hindi ka maliligtas, wala nun. Pero ang sabi po ng Biblia na pinipilipit o binabali ng mga iglesia ni Kristo, heto, sa verse 9. Ako, sabi ni Kristo, ang pintuan. Ang sino mang taong pumapasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at magpapatuloy at makakasumpong ng pastulan. Sa makatuwid, kay Kristo ka pumasok, hindi sa iglesia. Kasi yung kawan, mga kababayan, may pintuan yon. Si Kristo yung pintuan. Pumasok ka daw kay Kristo, hindi yung kawan. Sana mapansin niyo po yon. Si Kristo ang pintuan. Sabi niya, si Kristo mismo nagsabi, ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin. Hindi sinabi, ang sino mang taong pumasok sa aking kawan, wala Kasi yung kawan, yun po yung iglesia, di ba? Para mapabilang ka doon sa kawan, ang pasukan mo si Kristo, hindi yung kawan. Kaya kapag pumasok ka, o gusto mong makipagmiyembro doon sa iglesia ng Diyos, ang pasukan mo si Kristo, hindi yung kawan. Sana mapagdiferensya po ninyo mga kaibigan at mga kapatid. Ano yung pintuan? Nakaligtasan. Para mas maliwanag, ayon po kay Apostol Pablo kung ano po yung ating kaligtasan, dito po sa Roma 1:16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa mga Griego. Hindi lang sa mga Hudyo, pati mga Griego, pati mga Hintil. Sabi kasi ng mga ibang mangangaral gaya ni Edwin, doon sa Full of Grace, na para lang daw sa mga Hudyo, iba daw yung kautusan para sa atin. Hindi iba, pare-pareho. Ang kaligtasan natin, yung ebanghelyo ni Kristo. Siya kasi yung pintuan, yun po yung pintuan kasi. Ang pintuan po kasi, aral po yun. Aral. So kung gusto mong pumasok doon sa loob ng kawan, dumaan ka sa aral. Para mapabilang ka doon sa kawan. Yung aral po ang pasukan mo, mga kaibigan. Hindi sekta. Ito yung inaano ko mga kapatid Kasi sabi ng iba, kapag hindi ka pumasok sa amin, hindi ka maliligtas. Mali. Walang ganun sa Biblia. Dapat, kapag hindi ka pumasok sa pintuan na si Kristo, o yung aral, kapag hindi mo pasukin yung aral, yung katwiran, yung katotohanan, hindi ka maliligtas. Kaya hindi po sekta mga kaibigan, tanggalin po ninyo sa isipan po ninyo, yung sekta na kailangan pumasok ka sa sekta para maligtas ka. Hindi. Hindi. Mga kaibigan at mga kapatid, kay Kristo po tayo papasok. Kay Kristo po tayo kasi siya yung pintuan.
Siya yung pintuan. Siya yung pintuan ng langit. Sana po ay naunawaan po ninyo mga kaibigan yung aking pong ipinakita sa inyo, akin pong ipinaliwanag kung paano po tayo makapasok, paano po tayo sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kailangan pumasok ka sa Kanya at kapag nasa loob ka na niya, ituturo niya kung paano yung mamuhay bilang isang Kristiyano. Siya na yung magtuturo sa iyo. Siya yung biyaya ng Diyos na nagtuturo sa atin. Siya kasi yung pinadala ng Diyos Siya yung ibinigay ng Diyos na biyaya na ating pong kaligtasan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya sana po ay mapansin natin ito. Huwag niyong ipilit yung mga sekta po ninyo. Hindi po sekta ang sinabi sa John chapter 10 verse 9. Hindi sekta. Kapag hindi ka pumasok sa sekta, kapag hindi ka pumasok sa iglesia ni Kristo, kapag hindi ka pumasok sa iglesia katolika, ay hindi ka maliligtas. No. Walang sinabing ganon. Ang sinabi, pumasok ka kay Kristo para mapabilang ka doon sa kawan o iglesia. Mga kapatid, ang pasukan mo si Kristo, hindi yung iglesia. Huwag mong laktawan si Kristo. Huwag kang pumasok sa iglesia. Huwag mong laktawan. Pumasok ka para mapabilang ka doon sa kawan, pasukan mo si Kristo. Daanan mo si Kristo kasi siya yung daan. Siya yung katotohanan. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko, sabi ni Kristo. Kaya daanan mo muna siya. Huwag sa sekta ka pumasok, doon ka sa pintuan para mapabilang ka doon sa kawan. Yan po mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat.